Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time at tungkol sa usaping 3-month rule. Gaano nga ba ito kaepektibo at gaano nga ba ito katotoo? Ikaw ba, yes, friend, naniniwala ka ba sa konseptong ito? Or mas naniniwala ka na may kanya-kanya tayong timeline kung kailan magiging okay at kung kailan ka ulit magmamahal? Pero bago ang lahat, ano ba ang 3-month rule? Ito yung social construct na konsepto kung saan ay bibigyan mo muna ng 3 buwang palugit or 3 buwang pahinga ang iyong sarili matapos kang magmula sa isang relasyon. Kisihod ang relasyong maikli, kisihod ang relasyong mahaba. Sabi nila ito daw yung pagkakataon para mas kilalanin mo ulit yung sarili mo, para bumalik ka sa core mo, para malaman mo ulit, madiscover mo kung sino ka nga ba kapag mag-isa at kung ano nga ba yung preference mo sa susunod na magmamahal ka. Kumbaga, dumadaan ka sa isang rehabilitation. Yes, rehabilitation. Adik yun. Charot. Diba? Kumbaga, nire-renew mo yung sarili mo. Hinahayaan mong ma-refresh ka. And for me, okay, it's fine. Diba? Wala namang problema. Okay lang naman. Diba na kahit paano, hihinga ka muna. Hahayaan mo munang tumakbo sa isip mo, hahayaan mo munang mag-sink in sa'yo yung nangyari sa nakalipas na relasyon mo. Especially kapag mahaba yung relasyon na pinanggalingan mo, diba? Yung umabot ng 3, 6, 10 taon. Yan. Diba? Kahit paano kailangan mo munang mag-inhale, exhale. Kasi kumbaga, nasa zone ka pa eh. Nandun ka pa sa momentum kung saan ay minsan sa buhay mo nagmahal ka. Kumbaga sariwa pa yung pinanggalingan mo. Pero dito rin natin mapapatunayan na iba-iba tayo ng preference. Ay, eto na nga. May mga yes friend tayo na naniniwala na okay lang. Sige, papaabutin ko ng 3 buwan bago ako makipaglandian. Bago ko ulit yung puso ko muling buksan, di ba? Meron din namang mga nagsasabi na, hindi. Sayang yung oras, tumatakbo ang panahon. Kailangan kong pumasok ulit sa panibagong relasyon kasi baka mabulok to, baka mag-agiw. Kailangan regularly maintain siya, ganyan. Yun, diba? Yung mga taong kaya na nila ulit. Diba? Yung mga taong handa na at kaya nang buksan ulit ang pinto nila para magpapasok ng panibagong tao sa buhay at puso nila. Pero alam mo, para sa iba maaaring nag-work yung ganun. Diba? Maaaring sa iba naman, ang coping mechanism nila is talagang magmahal ulit agad ng iba para mas mabilis silang makalimot o hindi naman kaya kapag ready na talaga sila. Hindi natin alam, di ba? Iba-iba tayo, guys. Hindi ko alam kung sino na nag-conceptualize na to eh. Ang daming loophole. Di ba? Ang daming butas. Ang sarap barilin eh. Di ba? Ang dami. Kasi iba-iba tayo eh. Hindi ko alam kung sino nagsabi na dapat 3 months, bakit hindi 2 months, bakit hindi 9 months, di ba? Bakit 3 buwan? Hindi ko alam. Hindi ako nag-research. Tamad ako. Basta alam ko lang yung konsepto, okay? Sa mababaw na usapin lang tayo. Huwag natin palalimin to. Pero dito na rin natin mapapatunayan na ang lahat ng na-experience natin in life is very, very subjective and personal. Diba? Kasi iba-iba tayo. Maaaring sa'yo nag-work, maaaring sa iba hindi. Again, we have differences. Different ang standard mo. Different ang perspective ng isang to. In short, magkakaiba tayo. Minsan lang talaga nadadala tayo sa pressure ng lipunan, di ba? Ng mga
ideologies natin. Ideologies! Ang arte, nakakainis. Sino naman nagpauso ng ideologies? Diba? Minsan nape-pressure tayo. Totoo yun. Na minsan, yun yung mas nagpapahirap sa atin. Na kahit na alam naman natin sa sarili natin kung ano talaga yung gusto natin. Kung saan tayo mas okay. Kung saan tayo mas masaya. Minsan hindi yun yung nagagawa natin. Bakit? Kasi takot tayong mahusgahan tayo ng lipunan. Takot tayo sa kung paano nila tayo titignan. Takot tayo sa mga nakapaligid sa atin katulad ng kamag-anak, kakilala o kaibigan. May point nga naman na if you are ready to commit again, as soon as possible, as soon as possible to love again, then go for it. Go me and be. Laban. Diba? Kung nararamdaman mo sa puso mo na okay ka na, healed ka na, wala ka ng problema doon sa nakalipas mong jowa or asawa, bakit mo pipigilan yung sarili mong magmahal ulit? Bakit? Dahil sabi nila malandi ka kapag nagjowa ka ulit agad? Bakit? Sasabihin nila na hindi ka makontento sa isa kaya nakapaghanap ka agad ng iba? Bakit? Dahil sasabihin nila na kahit sila pa noon pa, meron na pala siyang reserba. Why wait for 3 months? Para lang hindi ka masabihan ng walang konsiderasyon sa dati mong karelasyon, wala na kayo eh. Hiwalay na kayo. What for? Ano bang mahalaga dito? You guys are already separated. You guys are now going through different ways, different paths. So bakit mo pa i-consider yung mararamdaman ng ex mo na? 'Di ba? I mean, hindi naman sa pagiging balahura, di ba? Na wala akong pakialam sa'yo, magjojowa na ako agad ng iba, pakialam ko, kumasaktan ka dyan. Hindi naman sa ganun, it's not our intention. But the thing is, kung handa ka nang magmahal ulit, with all due respect doon sa taong dati mong nakarelasyon or sa past relationship mo, why hold back? Di ba? Bakit mo pipigilan yung sarili mo? And it works the other way around. Para naman sa mga hindi pa ulit ready magmahal. Kasi posibleng sasabihin ng iba, uy, OA na, lagpas na 3 months. Uy, OA na, 7 taong ka ng single. Move on na, pwede na ulit. Again, kanya-kanya tayo ng timeline. Tayo lang mismo sa sarili natin ang nakakaalam kung kailan tayo muling magmamahal. Kung kailan tayo ulit magpapapasok ng tao sa puso natin. Tayo lang ang pwedeng kumanta ng buksan mo, papasukin ako. Diba? Hindi porket kinaya nung iba na after 3 months nakapag-jowa na ulit. Ganun na sa lahat. Hindi ganun yun. Kayo naman kasi masyado naman kayo mga intrimitida. Oy, etong nakapag-jowa agad nung wala pang 3 buwan na hiwalay, ginajudge ninyo. Yung mga nakapag-take naman ng 3 months, more than, na umabot ng taon, ginajudge nyo pa rin. Ano ba talaga? Saan ba lulugar? Bakit ba pinapakialaman nyo yung love life ng iba? Diba? Kanya-kanya yan. What if hindi pa talaga siya ready? Hindi pa siya totally healed from the past? Ako, I'd rather take so many years na magpagaling, na mag-move on. Just to make sure na talagang simot na yung nararamdaman kong sakit, kirot, pighati doon sa nakalipas kong relasyon. Kumpara naman sa papasok ako sa panibagong relasyon, masabi lang na okay na ako. Kahit hindi pa naman talaga. Diba? That would be unfair. Hindi magiging patas yan para sa bagong taong mamahalin mo na meron ka pang dalang bagahe at siya ang mag-carry on. Carry on! Ang arte. Diba? Hindi patas. So take your time. Do not put too much pressure sa sarili mo when it comes to love. Dapat ang pag-ibig smooth lang yan. Ang pag-ibig dapat kalmadong nararamdaman. Hayaan mo yung mga tao sa paligid mo na nagdidikta sa kung anong kailangan mong gawin kasi na mismo nga sila hindi nila alam gagawin nila sa buhay nila. Diba? Ang pag-ibig po ay dumarating at nawawala sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Sa mga pagkakataong
gustuhin man natin o hindi. Kaya at the end of the day, bottom line of this topic, tayo pa rin ang nakakaalam. Puso at puso pa rin natin yung makakaramdam kung kailan ba tayo handa na ulit magmahal. Kaya kayo mga bibi, sana makaiwas na kayo sa mga break-up, di ba, utang na loob. Yan na lang yung iwasan ninyo. Yan na lang i-prevent nyo. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya naman, para makaiwas ka sa 3-month rule, huwag ka nang makipag-break, oy. Di ba, iwasan mo na yung pakikipaghiwalay. Tapos kapag may bago kang nakyutan na pugian na gandahan, lalandiin mo agad na, lahat na lang tinry mo na. Kaya hindi na tumatalab sa iyo yung 3-month rule, di ba? Iwasan makipag-break. I mean, kung kaya pang isalba, kaya pang mapag-usapan. Baka lang naman, di ba? Magawa ng paraan, masolusyonan. Pero kung feeling mo talagang hindi na mag-work, di so be it. Break. Mag-take ng 3-month rule na course. Course. Or disregard it, di ba? Ikaw ang bahala. Buhay mo yan. Ikaw ang kekerengkeng dyan, ha? O para naman sa mga sa mga humataw ng February 14, ayan, hindi lang 3-month rule lang para sa inyo. Ay, tandaan mo, nakakaisang buwan na, hindi ka pa rin dinadatnan ulit, 9-month rule yan. 9 na buwan yan. Laka. Okay lang yan. Para after ng 9 na buwan, diyan mo naman mararanasan ng 3-month maternity leave yan. At least yan with benefits. Mapapala ka, di ba? Pwede kang sumweldo kahit hindi ka pumapasok sa trabaho. Yan. Ay nako, well anyways mga yes friend, ito na ang ating susunod na rule, ang makinig ka araw-araw at lagi, syempre sa Yes FM, para malay mo, ikaw na ang susunod na mananalo dito sa ating papromo, ang ating ACS! 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 Yes friend, rule number 1. Dapat lagi kang nakatutok sa istasyong 101.1, number 1 sa kalokohan. Dahil dito po sa Yes FM, araw-araw po kaming namimigay ng papremyo. 4 po ang maswerteng nananalo ng tigli 500 piso. Kaya naman sumatotal, 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito araw-araw mula yan sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista. At ngayon nga pong araw, March 18, eto na ang listahan ng mga masiswerte nating Yes Friend na nagkamit ng tig 500 pesos. Congratulations Gina Branzuela, Johan Legaspi, Christine Lagaw at kay Jo Marie Rizon. Ikaw yes, pero kung gusto mo ring na-experience ang manalo ng 500 pesos, dapat ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig sa 101.1 Yes FM at syempre dapat naka-follow ka sa Facebook page ni DJ B-Boy Vivo. At ang maingay atin lang yung mechanics na yan. Ay parang hindi invento yan ha, dapat naka-follow ka talaga sa akin. Rule ko yan, oo. Ha, search mo sa Facebook, Instagram, TikTok, or X. Kahit ano dyan ang i-follow mo, okay lang sa akin. At DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Huwag mo lagyan ng at sa umpisa ha. Baka naman may at yung 80. Huwag ganon. DJ B-Boy Bibo lang. DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Yan, perfect. In-spell ko pa para sa'yo, utang na loob. I-follow mo na yan. At syempre, dapat ituloy-tuloy mo lang din ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent para sa tsansang manalo sa ating ACS! 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 Yes, friend! 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan ngayong Wednesday evening. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin. Bumalik. 11:45. Good night, BB. Mwah, mwah.